Ano nga ba ang stand ng Catholic Church about Freemasonry? Mga ka-faith, una sa lahat gusto kong pasalamatan lahat ng mga sumuporta at bumili ng ating mga merchandise item. I am proud Catholic, Katoliko ako. Hi, my name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. Kung napanood mo yung recent interview ko kay Brother Bu Gakrama at na-discuss niya dun yung about Freemasonry or yung mga Mason. Maraming mga negative comment na nabasa. Mga nag-message pa sa akin na hindi raw totoo yung mga sinasabi namin regarding Freemasonry. Puro paninira at pang-judge lang daw yun. Meron pa nga nagsabi na Katoliko daw siya at Mason siya. I respect their opinion. So ano nga ba ang stand ng Catholic Church regarding Freemasonry? Hindi sa amin galing yon na pag ikaw ay nagmason ay ma-excommunicate ka na ng Catholic Church. Official statement to ng Catholic Church. Ito yung stand ng simbahan dito. After ng vlog na to, meron akong ipapanood sa inyo na statement ni Archbishop Socrates Villegas. Okay, dito maririnig mo kung ano ba talaga ang stand ng Catholic Church regarding Freemasonry. Okay, so watch Freemasonry in the Philippines. And they were asking us to revisit and reconsider the position of the Catholic Church with regard to Masonry. So in order to complete the process, I asked them to write me, and after receiving their letter, I made a letter addressed to the Holy See asking them what should be our position as bishops in the Philippines. And in the last meeting of the bishops just last week, we received a letter from the prefect for the Congregation for the Doctrine of Faith. Number one, it is as fresh as 2 weeks ago. Number one, the position of the Catholic Church with regards to lay Catholics joining Masonry remains the same. Therefore, they are living in a situation of grave sin by joining and remaining to be members of a Masonic organization. Second, the right to change this position belongs to the Holy See, and no individual bishop can change the position of the Holy See with regard to lay Catholics who join Masonic organizations. 3, it is clearly said in the letter that the teachings of the Catholic Church based on the divine revelation and the Church's tradition and the philosophy contained in the Handbook of Masons are disconsonant. In other words, the philosophy of life of the Masonic organizations are disconsonant, if not directly contrary to divine revelation. And therefore,
lay Catholics are forbidden from joining Masonic organizations. So it is clear. Ano naman ang stand ng Catholic Church dito? Kung ikaw ay Katoliko at sinasabi mo na parang wala ka naman nakikitang masama regarding this, itong Mason, itong Freemasonry, ako naniniwala na itong mga bishop natin, itong mga cardinals natin, they know better than us. Alam mo, hindi sila magsasabi ng ganyang statement kung wala silang nakikitang mali regarding Freemasonry. They are anointed by Christ. Itong mga bishop, cardinals natin, they are the successor of the apostles. Okay, meron silang authority na galing mismo kay Jesus Christ na pinasa-pasa from the apostles. And especially from the Pope. Tama, they have the authority na galing mismo kay Jesus Christ. At ito yung kagandahan sa Catholic Church. The apostolic succession, buhay na buhay sa ating mga bishops, sa mga cardinals, and sa lahat ng mga sasabihin nila, yung stand nila, we should follow them. We should listen to them. Why? Because they are like a shepherd, di ba? Tayo ay mga sheep at they are the shepherd na sila ang nag-guide, sila ang nagpapastol sa atin, sila nagsasabi na makakasama yan sa atin at hindi natin dapat siyang gawin, hindi natin dapat siyang salihan. Katulad nga, di ba, nung sa Garden of Eden, ano yung sinabi ni Lord doon sa dalawa, kay Adam and Eve, na lahat ay pwede mong gawin dito, lahat ay pwede mong kainin sa paradise nito, puwera lang dito sa isang puno, di ba? Puwera lang sa bunga ng nag-iisang puno na yon. Anong ginawa ni Adam and Eve? Sinuway nila at tinuloy pa rin nila at wala naman silang, sabi nila, wala naman silang nakikitang masama sa pagkain sa bunga ng punong yan. So, ganun din, di ba? Hindi lahat na nakikita mo na parang okay naman at walang masamang epekto yan sa'yo ay tama ng suwayin natin kung ano ang sinasabi ng simbahan dito. That's why nandyan sila to guide us, para ipastol tayo, para bigyan tayo ng guidance. Malinaw naman ang stand ng Catholic Church regarding Freemasonry. Yes, you have a choice. God gave us the freedom, the free will to choose. Kung talagang desidido ka na mag-join sa group na yun, go ahead, di ba? So, wala namang pumipilit sa'yo, pero merong consequence sa lahat ng mga desisyon natin. Kung anumang consequence na yon ay dapat maging handa at pag-isipan din natin yon. Okay? Lalo na kung nakataya dito ay yung salvation mo. Your life here on earth is temporary. Ang pinaka-importanting buhay mo ay yung eternal salvation mo. Praying for those Catholics na member ng Freemasonry, and again, hindi kami naninira dito. Hindi namin sinisira ng Freemasonry. I'm here and Brother Gu just want to inform all the Catholics. Kasi ito yung stand ng Catholic Church dito. Hindi to paninira, hindi to pang judge. Ito yung official statement and stand ng simbahang Katoliko. Make sure na i-share mo tong vlog na to sa mga faithful Catholics natin na alam mo na involved sa Freemasonry, na alam mo kasali sila dito. Share this video with them, okay? After this vlog, make sure na i-check mo din yung iba ko pang vlog dyan sa may video section. And if you want to support my channel and be part of my supporters group, dito kung sa Facebook mo to pinapanood, meron ka makikitang support na button sa baba ng video na to. At kung sa YouTube mo to pinapanood, meron ka makikitang join button sa baba ng video na to. Okay? So, thank you so much. God bless you more abundantly. Mga ka-faith, maraming salamat sa inyong suporta sa ating Katoliko Ako merchandise dahil number 1 pa rin tayo sa Shirtly Marketplace. Dito sa may trending section, makikita nyo, number 1 pa rin ang ating Katoliko Ako merchandise. And hindi lang yon, pati yung ating bagong release na design na I Conquered 2020 with Jesus ay kasama sa ating trending section. Thank you so much mga ka-faith for your support. Paano ka nga ba makakabili
ng ating mga merchandise sa Adrian Milag TV merch store. Ganito lang gagawin mo sa ating merchandise store. I-click mo lang yung item na nagustuhan mo. Kunyari, itong iConquer 2020 with Jesus. Meron tayong extra small, medium, large, XL, 2XL, and 3XL. Pwede mo add to cart yan kung gusto mo pang bumili ng other merch item katulad nito. Yan, add to cart mo lang. Kung ito lang ang gusto mong bilhin, click mo lang yung buy it now. Mapupunta ka dito sa ating order form. So, i-fill up mo lang itong mga necessary information. Huwag mong kakalimutan na ilagay ang iyong tamang contact number dahil merong magte-text at kukontak sa'yo na magde-deliver ng ating mga merchandise item. Okay, so pag na-fill up mo na lahat yan, punta ka lang sa may continue shipping. So, mapupunta ka na sa ating mode of payment. And good news, nagdi-deliver tayo sa buong Pilipinas. Pero ang ating cash on delivery ay available lang sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, at Rizal. Outside these areas, pwede kayong magbayad through GCash, DragonPay, PayPal, and credit card. At nagdi-deliver din tayo international. Kung saan at paano ka pwedeng makabili ng ating mga merchandise item, ang link ay nasa baba sa may description ng video na to. At ilalagay ko din yung link dyan sa may comment section. I-click mo lang yon. Pwede ka rin mag-message sa akin sa aking Facebook page sa detalye kung saan ka pwedeng makabili sa ating mga merchandise item. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.